Si Congressman Arjo Atayde mag-Eurotrip pero sa sweldo pa rin. Paano niya to nagawa at tama ba ito? Pag-usapan natin. Si Congressman Arjo Atayde ay isang celebrity na congressman na ngayon. Alam mo, idol ko pa naman itong artista na ito. Ito yung sa Bagman eh. Alam mo yun? Ito yun, di ba? Tama ba ako? Correct me if I'm wrong ha. Alam ko ito yung sa Bagman. Bagman ba siya? Oo, tama. Anyway, ito nga, may politician na kongresista na asawa ni Maine. Ito na, tuloy natin. Pipeline na hindi na bago. Usap-usapan siya for the past few days kasi meron siyang Eurotrip from August 5 to August 27. 3 linggo ito ng trabaho sa Europa pero sa sweldo pa rin siya. 3 linggong trabaho sa Europa ng isang kongresista. Ang lupit. 5 to 27, magtatravel siya sa Europa. Magtatrabaho naman siya. Bakit? Wala bang work from home? Meron naman tayong Zoom ha, para conference ha. Ay, o nga pala, hindi nyo na pinapayagan nyo kasi hindi nyo pinayagan si Tebes eh. Yan ang problema sa inyo. Dahil sa ginawa ninyo kay Tebes, sisilipin kayo ngayon. Ginawa nyo kay Tebes, di ba? Ayaw nyong umatin lang siya through Zoom. Ngayon, eto nagdadahilan, no? 5 to 27, aalis, tapos through Zoom lang a-attend. Oh, nako po, yari kayo dyan. Bakit? Well, ang argument ng kanyang opisina, magtatrabaho siya habang nandun siya. Anong trabaho ito? Ang pelikula kasing Topak kung saan bida si Arjo Atayde ay magpre-premiere sa Locarno Film Festival sa Switzerland. Notable na film ito kasi napili itong ipalabas sa Cannes Film Festival sa France. Base sa website ng Locarno Film Festival, ipapalabas ang Topak doon simula August 7 hanggang August 9. So at most, kailangang nandun siya from August 7 to 9. Yun lang yung showing ng pelikula niya na nire-represent niya bilang kongresista. Okay, fine. Okay. 3 days. So, bakit hanggang August 27 ang kanyang official trip? Eh bakit ba? Anong pakialam mo? Eh kung gusto nyo mamasyal, pumunta sa Eiffel Tower. Wala ka nang pakialam dun. Dag sa kanyang travel authority. Pwera raw sa kanyang pag-attend sa kanyang film premiere sa Switzerland, dadaan siya ng Italy at ng Greece para bisitahin ng mga Filipino community. Ayun naman pala, para bisitahin ng mga Filipino communities. Wala pala eh. Yun naman pala. Kakamusta ko, may problema ba kayo? Oh, ako yung kongresista, may problema kayo. O tara, pag-usapan natin. Lupit, ano? Malaki ang Filipino population sa Italy at saka sa Greece. Pero ang tanong pa rin, bakit sila bibisitahin ni Congressman Atayde? Una, bilang congressman, ang kanyang primary constituents ay ang mga botante niya sa Quezon City. Maigi sana kung Pangulo siya o DFA Secretary or OFW Secretary. Pero congressman siya ng Quezon City. Pangalawa, So, ibig sabihin nun, ang kanyang definition, representante. Kaya nga siya representative of his district. He represent his district, not the Filipinos abroad. pwede niyang sabihin na meron siyang national role bilang vice chairperson ng ilang mga committee sa House. Okay. Pero may kinalaman ba ito sa mga Pilipino sa Europa? Correct. Creative Industries, Metro Manila Development, at MSME Development. At kung may stretch man natin ang kanyang mga responsibilidad, kailangan ba talaga niyang bisitahin ng mga Pilipino doon? Huwag na tayong maglokohan. Ay, bakit ganon? Bakit ganon na sinasabi mo? Rambo! Ibig bang sabihin, niloloko tayo? Porket kakakasal lang nila ni Maine? Mendoza? So para mo sinasabi na niloloko tayo? Na baka naman mag-honeymoon lang, ganon? Excuse me, hindi yan mag-honeymoon. Magsasama lang. Ano ba naman yung bagong kasal? Kailangan mag-honeymoon talaga? Pag bagong kasal? Excuse me. Alam natin kung bakit niya dinagdag yung mga yan. Pangatlo, mahalagang panahon ngayon para sa Kongreso. Ah, talaga? Talaga lang mahalagang panahon ngayon? Bakit? Bakit mahalaga? Ipaliwanag mo. Bakit? Budget season.
Ito ang panahon kung kailan dapat sinisiyasat ng ating mga congressman ang mga budget ng ating mga ahensya para sa susunod na taon. Ano ngayon? Kailangan ba siya ang mag-usisa niyan? Kailangan ba siya ang mag-usisa ng budget? Hindi ba pwede mga tauhan niya? O hindi ba pwedeng mga staff lang niya? O mga consultant niya? Kailangan ba siya talaga? O kung hindi, kaya naman, ang dami naman congressman dyan. Bakit ako? Bakit ako? O, yan ang tanong. Sige. Ano, masagot mo ba yan, Rambo? Billions upon billions of pesos ito. At mas mahalagang ginagawa ni Congressman Atayde ang trabahong ito kasi miyembro siya ng Appropriations Committee. Ay! Membro pala siya ng appropriation? Ako, pambirang buhay, ire. Membro siya nung, ang chairman, si Saldico. Ay, nako. Pambihira. So, ibig mo bang sabihin talagang importante yung trabaho niya na dapat nandito siya ngayon? Kasi budget deliberation? Wala ba siyang karapatan kausapin ng mga Pilipino sa Italia? Sa Greece? Sa Romania? Wala ba siyang karapatan nakausapin ng mga kababayan natin doon ng kapal ng mukha mo? Ito ang committing bumoboto sa budget. Di ba mas mahalagang sinisiyasat na niya ang ating budget kaysa mag-ikot siya dyan sa Europa? Talaga lang? Talaga kailangan? Masyado ka naman. Hindi ba pwedeng iba na lang? Masyado kang nitpicking ka, ha? O mas mahalaga lang ba ang kanyang oras ngayon kasama ang kanyang asawa kasi kakakasal lamang nila? Ay! Chismosa? Ano ba ngayon kung kakakasal lang nila? Bakit? Kailangan ba talagang mag-honeymoon? Hindi ba pwede mag-honeymoon dito sa Pilipinas? Ba't kailangan doon? At saka dapat nga magpasalamat pa tayo eh. Dapat magpasalamat pa tayo kang congressman dahil kakausapin niya mga Pilipino sa Italia at saka sa Greece. Sasabihin niyang, okay lang yan ha, trabaho lang tayo, magtrabaho lang. Trabaho lang kayo ha, trabaho. Grabe ka naman! Para mo sasabihin sa kanya ng mga OFW, ikaw ba siya, nagtatrabaho ka? Ganon? May mga magsasabing pwede naman niyang siyasatin ang ating budget sa Europa. Talaga ba? Talaga ba? Oo nga naman, pwede naman niya siyasatin yung budget sa Europa, ipapasa sa kanya. So habang nasa Eiffel Tower siya, pagbalakad-lakad sila, babasahin niya, nagtatrabaho siya, di ba? Habang sumasakay sila sa mga, yung gumaganong-ganon, umiikot-ikot doon sa mga Ferris wheel, nagbabasa siya, nagzo-zoom siya habang nandun siya. Bakit? Judgmental kayo ah. Hindi ba pwedeng habang namamasyal siya at nagkakape siya sa Italia, sa Starbucks Reserve ng Italy, dyan sa may Domo habang nag-aabang sila dyan ng mga kalapating hindi lumilipad? Hindi ba pwedeng nag-aaral siya at pinag-aaralan niya ang budget ng bawat ahensya ng gobyerno? Hindi ba possible yun? Judgmental kayo? Pinakamalaking depensa ngayon ni Congressman Atayde ay personal expenses naman daw niya yon. Pero hindi ito depensa. Personal expenses, tama nga naman. Galing naman sa bulsa niya. Di ba? Pampalabo lamang ito. Bakit? Smokescreen. Parang hindi makapag-decide si Congressman Atayde kung business ba ito o personal trip. Ang lumalabas tuloy, gusto niya pareho. Nag-iikot siya sa Europa pero sumesweldo pa rin siya. Bakit? Anong gusto mo? Nag-iikot siya na hindi siya sumasahod? Hindi naman pwede yun. Anak ng wewe. Ano gusto mo? Paano siya kakain? Pwede siya sasahod. Diba? Bihira. Disclaimer na lang na, personal expenses ko to. It's the same as a worker telling their boss, "Boss, magre-remote work lang ako sa Europe. Pag mong babawasan ng leave ko bibisita ako sa ating mga customer. Mga customer sila na hindi ko directly under, pero customers pa rin naman sila. Dahil personal expenses ko naman ito, huwag mong babawasan yung leave ko. At huwag mo akong aawayin. Congressman Atayde, you can't have your cake and eat it too." May isa pang depensa. Ay, may ganun!
Ba't kainan ng usapan dito? Ito naman si Rambo, talagang kainan porkit... Para kay Congressman Atayde. Ano? Pinayagan siya ng Kongreso. O yun. But this only makes you wonder, ano ba yung standards ng travel dito sa Kongreso? Meron pa bang ibang mga questionable travels ang ating mga congressman na pinapayagan? At kung maraming ang congressman ang gumagawa nito, ibig sabihin ba nito, tama na ito? May message to his wife and their fans. Congratulations sa wedding, pero si Arjo Atayde ay hindi na lamang celebrity. Public official na siya. Ay! Talaga lang? Sure ka ba dyan? Public official siya? Parang hindi naman. Joke lang ha, pero... Etong, sabi ko, alam mo, ito ang matindi dito. Hindi ko natatapusin po ito ha. Ito matindi nito. Ilang congressman ang gumagawa ng ganito? Bakit pinayagan ito? Kahit ba sabihin natin, tama siya doon eh. Kahit ba sabihin natin, personal expenses niya ito. Bakit siya ho ay paid ng sahod? Kung gusto niya pala sanang talagang tumigil, edi nag-leave na lang siya without pay. Kasi tandaan natin, it's almost a month. 1 month. August 5. Dinaig mo pa yung travel ni Mocha sa Europe. Hindi ko. Wala akong inaano doon. Pero ang punto lang doon, that's not nice. Sa madaling salita, kung ikaw ay may delikadesa, you should have at least, hindi ko alam kung meron ba sa pagiging congressman na mag-leave muna without pay. Diba? Hingi ka muna ng leave since honeymoon period yun naman. Diba? Sana, kung ganun. Kaya lang, ito na nga nakakatakot eh. Kaya nga dito, makikita mo, itong mama, 1 buwan mawawala. 1 buwan sinasahuran ng tax natin. At ang sagot niya, magtatrabaho pa rin naman daw siya. Bakit pinayagan? Etong si Congressman Tebes, ayaw payagan. Bakit ganun? Di ba? Pareho ng sitwasyon. Bakit ganun? Yun lang naman ang akin dyan. So, halatang-halatang merong pinapaboran ang leadership ng Kamara. Kung sana hindi nyo pinayagan at sinuspindi nyo si Tebes, bakit hindi nyo suspindihin din ito? Kasi wala siya doon. Hindi siya a-attend physically, di ba? Sa mga pagdinig. Bakit ganun? Sana lang po, medyo tingnan naman po natin yun, di ba? Parang that is, hindi ko pinagtatanggol si Tebes dito. Sinasabi ko, yung Kamara, yung leadership ng Kamara, sablay talaga. May problema tayo. Bakit ganoon ang leadership ng Kamara? Hindi pantay-pantay ang kanilang pamantayan. Ni ang tanong, buti nga na-booking to eh. Alam niyo ba kung bakit na-booking ito? Kasi celebrity si Maine. At alam na kinasal sila. Kaya na-booking ito. In-scrutinize at criticize ng mga Twitter, hindi pala, X-World. Diba? Isipin nyo na lang, ilang congressman ang walang asawang artista na nakakalusot na ganyan at pinapayagan lang silang